Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Amen? 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 Katulungan? Happy Sabbath, everyone! Happy Sabbath! Praise God. So, nalipay pa mga adlaw mga kaisunan? Mahulay na sad. No, adlaw yung mahulay. Akong ginapasalamatan ang laboratory personnel. Sila ba? Laboratory na? Department? For that wonderful song. And, fortunately, the message of the song runs with, it goes together with my message this morning. To start our sermon, let me invite you to sing with me this song by Helen Lembel, entitled Turn Your Eyes Upon Jesus. Diba? Kung mamani sa atong devotional book karon, diba? Nagabasa mo ng devotional book, Turn Your Eyes Upon Jesus. So, I'm encouraging you all to sing with me atong kantahan mo so that ang atong minds will be prepared for the message that God has will be imparting for us this morning. Let's all sing. Then pinitawagan nyo mo sa piano din. Turn your eyes upon Jesus. Chorus lang. Pray for me for a moment, and then I will close it also with a prayer. I'll give you a few moments to pray for me and for all of us this morning. Heavenly Father, we are humbled to come before your throne. We thank you, Lord, for your great love, for the blessings, and for the abundance of your grace. As we will be studying your word today, may we understand, and may we be receptive of the message that we will be hearing. Lord, may the words that I will be speaking be not my words, but yours. In Christ's name I pray. Amen. The text that we will be reading this morning is found in Matthew 14, verses 22 to 33. Naalala mo mga kaisunan ng magamit ng PowerPoint ba? So, upanin ninyo yung mga Biblia. Mas maayo lang sa Biblia ng So, I hope that you have brought your Bibles with you, and please open it with me as we study God's Word this morning. Kabulungan ng mga kaisunan, kung unsa yung istorya diriya sa Matthew 14 verse 22 to 38. Kabulungan mo sa? Di ba? Kabulungan mo sa gini? It's about? Sa gini siya? Sa gini istorya ba? Or wala mo nakakabuli? Nakakabuli mo? Wala ba? Sige. Wala pa naman pag-proud. The story, our story today is about Jesus and
Diba? Ang narrative na ingon na si Jesus, kauman sa BC kay Leah, feeding the 5,000. No, hagod kayo nga trabaho, hagod kayo nga part sa ministry ng adlaw. Pagkauman, pagkahapon, ingon siya sa iyang mga disipulo nga. Tabok mo muna. Pabilis ako kay si Jesus, diba, sa hibawa na to, na siya gina-set aside na time para mag-communicate siya sa iyang mother, diba? Na siya gina-set aside na time para sa iyang pagalingon na siya time for meditation. So iya ang ginauna ang mga disipulo niya. Kung saan kita mo, samtang na sila sa Lord, kung saan ilang sugatan, na ila ko nga, ulos. Diba? And a store. Suman, king. Kung saan nakita mo sila, nagisang sila, diba? Nalisa. And sa pagtanong nila, sa layo na dapit, pagkat sila nakita nga, kasi mo na mo, matingin na, di ba? Naging sila, matingin na yun, saan eh? Pero na-figure dito sa layo ba, na di nila ma-distinguish yung kinsa. Sa doon, hindi sila lang. Si Jesus, matingin eh. O sige yung ni Jesus. Ano siya? Ako ni. Wala mo kaya sa uwag, ako ni. And, dili na to, sundan, ang akong pagtutong ng punta ng mga kaisundan. Ang theme sa akong message is, a journey with Jesus. The premise is, every journey with Jesus, first point, begins with communication. What's communication? Communication is a dual or two-way process of transmitting a message. Ano kaya naman kung every journey starts with a communication? Go to verse 29, my friends. Sige yung nila. Verse 29. So he said, come! Ingon si Jesus, Ali! Ali! Umali ka! Di ba? God, Jesus, calls. This is commonly found in the Bible. Mga kaisunod. In Matthew, so, di ba siya saying, simbolo, come, ali. Di ba? Follow me, and I will make you fishers of men. This is God's command, or iyang invitation for us to follow Him. And it is Him calling, opening up a conversation. Di ba? Ingon siya sa Matthew 4:19, follow me. Ingon siya sa Matthew 8:22, Luke 9:57-62, come, ali. O kung sa madapat ang atong tubag sa iyang halo. Reading through verse 29b, sa katong ano? And when Peter had come down on the boat, 29b, and when Peter had come down out of the boat, he walked on water to go to Jesus. Kung saan nakita mo, pag humanong tawag ni Kristo sa iya, siya mo'y may lakaw. Adunay, response. Adunay, answer. Samtang ginawa ang mga disipulo, pag
Nakahintong ko mga isunan, no? Kay William Niblo, the Great Dundee. Diba? Kabaluman ng story. Kabaluman eh. Na-mention ko rin siya sa lesson na pila kamal sa go. Pero ang di na ko malimutan na story about kay John Dundee is katong time nga siya ihagit sa mga ihagit sa mga tao na nagkarasiya nga nagdala siya ng bilbaro human na sakay sa bilbaro habang tamo siya sa Niagara Falls. Diba? Mura pagpaputanan niya. Isa mo sakay na rin. Kasi mo sakay sa kuha. Itamo. Nakita na nila. Kaya kapila na siya nagbalik-balik dito. Kapila na niya nagitamo. Diba? Kasi nag-handstand pa siya. So, wala nakabalo. Wala nakabalo sa complete story. Pero, nakita na nila na makaya niya. Pero, wala ni sakay sa bilbaro kapag namutanan siya. Apan, ito sa may suksok na bit, na ibata na rin na siya kamot. No? Ano siya nga? Ako, sakay ko. Eh, nabata, ni sakay. Kung tuod man, natapos biniya ang bata. No? Kung ang storya nag-end nga, gipangunan siya, ang bata. Ano ni sakay magkaroon? Wala na, hadlok. Kami, wala may sakay kayo, hadlok na eh. No, bisa pa ito, malumi na, ayaw na siya, pero dili kayo may kampante sa iya. Pero sa inyo sa bata, I trust him because he is my no? Ingala ka to, ako to. Pero panahon ito dali, kung saan ang hindi point ito? First point is ito, every journey begins with a communication. Next, every journey with Jesus centers on our dependence on Him. Verse 30. Sige nga rin. Let's read in verse 30, my friends. Brethren. But when he saw that the wind was boisterous, in this New King James, he was afraid and began to sink. Naunod. He cried out, saying, Lord, save me! Ginoo, luwasa ko! Save me! He was crying for help. Yes, he didn't cry out for help, but he was crying out for salvation. Lord, luwas ako! Lord, tabangin ko! No? Sige, he doesn't want to make his suffering easy, but he wanted for it to stop. Wala siya ningon, Lord, tabangin ko! Pinagisip ko! Gusto ko na, masayot-sayot ni. Pero niya ningon, Lord, save me. Ingali mo ito mga kaisunan sa pagtawag sa Ginoo? Lord, murag, lisod man ako ang pagkaon karon. Tagay lang bulan. Para namin yung ako. No, diba? God wants us to be specific in our prayers. Pero di ko ito makapun sa Ginoo. But then, if you want something from me, you must cry out for help. Di lang kay help. Peter here cried out for salvation. And what was the response of Jesus? Verse 31. And immediately, Jesus stretched out his hand. Immediately. The word immediately, mga kaisunan in Greek is eutheos. Eutheos, at a point in time, diha na yun. Wala siya kapasakot, no? Same lang siya sa English. And it is mentioned 36 times sa New Testament. O sa mga mention niya, nag-include po itong tawag sa mga disipulo, no? Diba, pag niya, come, follow me, and I will make you fishers of men. And, immediately, hindi na tunay ng mga
Disipulo. We follow them, see? Peter, John, James, and kung ba pa mga disciples? Matthew. Sige. Sa iyong 12 disciples. Kung pa, sa mga healing na activities ni Jesus, sa mga events na nasa ipakayo, di ba? And he touched the eye of the blind man, and immediately, he raised up the lame, and immediately, di ba? Oh, diha tayo. Immediately. But, so may makakita natin mga magsunan. Sa ako makakita mga magsunan, if you have faith, you will receive salvation. Diba? And the response of God sa imong call will be an immediate response. Peter cried for help, not for help. I mean, cried for salvation. So God save me, and immediately Jesus saved him. Pero sa inyo ni Jesus din, although mauni ang experience ni Peter mga kaigsuunan, gingnan siya sa inyo yung verse 31, no? O ye of little faith. God one. Unsa na yung tawag ito? He was already displaying a great amount of faith upon the first step, no? Sa iyong first step, naon niya sa boat. But, unsa yung problema? He lost his focus. Nakalimot siya tanaw kang Kristo. Diba? Yung sa spirit prophecy na naglihilingi pa siya. Tanaw siya sa kaban yung mga kaupan. Kasi siya yung wala ba, naikin siya, waray na natulog, kamuwala. Basit na yung pero sa ba, nasa wala dito. But, Jesus told him, you have a very little faith. I remember a story, this is a very common story, sa mga bata, sa bata pa ko. This is not a real story, but we can get something from it. Na ay tulo ka, mga tao na kayo layo sila, pagtuo, nag-contemplate sila, kung kinsay pinaka gamahanan ng Ginoo sa ilang mga ginagawa talaga. Nauna, na-his, na-Muslim, o Christian. Now, this is not to say na we don't discriminate about religions, but for the sake of illustration. First, ang Muslim, ang priest, ano sila? Sampo sila tulo. Sige, kinsa may pinaka gamahanan nga Ginoo sa pang tulog. Ato ang sinan, minsan. Ambak na dali, ambak. Kapag lumayan na, ambak na, nandali na ito ang pangalan sa mga Ginoo. Kasi Ginoo na muluwas sa iya ha, siya ang pinagagawa ng Ginoo. Ang Christian sure dito, ani? Sure dito, ang Ginoo yun. Siya ginagawa na sa tanan. So, moto, sugda na. Ang pulis, ambak siya. Buda. Pagbuman, hapit na siya sa bus, ipusugda na niya. Buda. Wala ko yun. Pak! Patay siya. Ang Muslim, ambak siya. Sige, ito na sunod. Kita ang gabanan ng Ginoo. Ambak siya. Ala. Hapit na siya mga sayuta. Gusto niya, ala! Sa pagkala niya, nibalik siya. Nasave siya. Nibalik. Ang Christian, masyala. Tayo na, pressure siya. Masyala. Sa agad. Saan tayo sa ginawa niya? Saan tayo ito? Ambak siya. Ginoo. Hapit na siya. Ginoo. Tuwal naman yung kayo. Pagkakulang lang yun eh. Ala! Pag-inag, ala! Nibalik siya! Naluwas niya. Kung saan yung makuha pa ng mga kaisunan? Ha? Was he true to his faith? Ingat ako, punta ng singaran, magkalisunan na ba na ayaw di, sorry ko sa Ginoo. Pero, karoon
lisod man ang panahon, so, yan na lang, sa karon, sunod na po, sorry po, sige po, sunod sa sakay, ipapigin ko karon ba? Inana ba ron? Kung saan ang pilit tayo nga na. And, kabalo ko na, pilit tayo nga na sa mga putusin ito. So, as a review, every journey with Jesus begins with communication. We must talk to Him. When He calls, we must answer. Every journey with Jesus centers on our dependence on Him. And the last point, every journey with Jesus always ends up with worship. Di ba pala sa kikanta kanina, Jesus, worthy is your name. Verse 31b, giingong dali, mga kaisunan. And when, verse 32. We are worshiping God for that. We are worshiping God because, what is the reason? We are saved. Yung nasa verse 31b, and Jesus caught him. Nadakpan siya, gikuha siya ni Jesus. Kaning word na to catch, mga kaisunan, no? Is described in the dictionary as something or someone is to use your hand to grab and hold into it. Saan pa sa una na? Dili lang kay, ang catch din mga kaisunan, dili lang kay ka ng, yan na nagod ka ng simple lang yung araw ba? Ang catch is to grab and hold. Grab and hold. This tells us that when Jesus responds to our request, He will not let go of us. Dili kita niya buhian. Grab and hold. Mauni yan mga kaisunan. And I would say, praise God for that. Amen? Jesus doesn't give ease or help to us. He gives salvation. A story related to me by my dad, no, sa SPAC pa siya. Ingon siya nga, sa una kay naman siya sa laundry, nagalabaw na siya dito. Human, katong panahon na nagbaha sa SPAC. And kay, di ba, kapalong mo sa SPAC no nga, kung magbaha na katong mga nasa bukid, mga lubi, mga kahoy, mga punuan, sa paanod pa na, di ba? Okay. Amot mo sa'yo lang, ginahin mo, nanguwag sila lubi nitong panahon na. Human ka lang dinakot sa, ka na yung tuyok-tuyok, tubig sa SPAC. Banda gini ba, tuyok mo ng tubig. So, katong panahon na, pag ato nila, ang mga lubi, nagsigil ang tuyok-tuyok. So, wala nalo ba? Wala sila nalo ba dito mga part. So, pag tuyok sa lubi, kuha sila. Man, sige sila pamunit, sige sila pangapot ba? Pangapot ng lubi. And, sa pagpangapot sa umpak, papa sa lubi, ang iyang gitumban ng yuta, nahumak. Naunlod siya. Kasi, unlod yun nga, submerged totally. And, ang saya muna daw, ano siya, patay na yun. Patay na yun siya. Pero, diba? Wala lang ako dali. Wala lang ako gusto na sa inyo karon kung namatay siya. Pero, nabuhi man siya. Nga naman. Kaya ang iyang kauban mga kaisunan, nadakpan ang iyang buhok. No? Nakabutan din, datay niyan. Nabira, iyang buhok. Nabira siya pagawas. Naluwas siya. Imagine mo mga kaisunan, kung si Pedro, diba ka imagine mo ba, yung atong nito po. Pagkaunod ni Pedro, pag-anag yun, imagine mo na ito na, ulo na lang nakitaan, buhok na lang, then na, kabutan. Diba? Unsa ka ay mong paminawon mga kaisunan kung ikaw ang nalang sa sitwasyon. Diba? Ngayon ka, Jesus, pasa ko. And you were saved. That is why, after that incident, in verse 33, King Lito, then those who were in the boat
came and worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Every journey with Jesus ends up in worship. Diba? Ang lame, nakalakaw. He went to the temple and worshiped. Diba? He was praising God for what he has received. Everything, every journey ends up in worship. Do we also do the same, brethren? Can we always end up with worship whenever we encounter problems? Basin usahay ba na, ayun ka na, di ka salamat sa Ginoo. Kasi di ka makalingi sa iya ha. Kaya ginagmay ra ato ang giatubang ng mga problema. Pero when Jesus responds, He responds immediately. And He will grab you. And He will never let you go. To close, can we all sing the song, Walk with God? Walk with God. Walk with God every day, and the Lord will lead the way. Walk with God, talk with Him each day. When you fall, then you shall stand, for He holds you by the hand. Walk with God, talk with Him each day. Brother, do we also promise, as we have our journey with Jesus, do we promise to walk by Him every day? Do you promise to always call His name? Not only when we have problems, but especially when we are in happiness, like when we are glad. I hope and pray that as we journey to heaven, our faith will be stronger each and every day. Hindi lang siya para sa inyong mga kaisipan. This is also for me. We should walk with God every day. This is my prayer.